Hello, good morning. Today ay magluluto naman tayo ng isang masarap na recipe at eto nga ay ang dinuguan. At dito nga sa isang malaking talyasi ay nagpainit na nga ako ng mantika. At una ko lang iginisa yung sibuyas at pagkatapos ay isinunod ko na rin naman yung bawang. At kapag nagluluto nga pala ako ng dinuguan ay mas gusto ko nga ginagamit dito ay laman ng baboy. At naglagay na rin ako dyan ng 2 dahon ng laurel, 1 peraso ng nor pork cubes, pamintang pino at saka ng patis. At isasangkutsa ko lang yan hanggang sa maiga nga yung kanyang tubig, kaya naman tinakpan ko nga muna. Pagkalipas naman ng ilang minuto ay binuksan ko nga ito at naiga na nga, kaya naman naglagay nga ako ng 1 tabo ng tubig para naman sa pagpapalambot ng karne. At para nga mabilis kumulo ay tinakpan ko nga ulit ito. At makalipas naman ang kalahating oras ng pagpapakulo ay lumambot na nga, kaya naman eto at naglagay na nga ako ng asim at kalamansi nga yung ginamit ko. At hindi ko nga inilahat yung kalamansi at baka naman masobrahan sa asim. Pagkatapos ay inilagay ko na nga yung dugo at pasintabi po sa mga hindi kumakain ng dinuguan. At habang inilalagay ko nga dyan yung dugo ay tuloy nga ang aking halo para nga sa ganun ay hindi nga siya magbuo-buo. At nung tikman ko naman ito ay medyo matabang, kaya naman nagdagdag pa nga ako ng konting patis at pagkatapos ay inilagay ko na nga rin yung natitira kong kalamansi. At nung okay na nga yung lasa ay inilagay ko na nga ang siling haba. At dahil ang gusto ko nga sa dinuguan ay yung medyo malapot-lapot, kaya naman naglagay nga ako dyan ng tinunaw na malagkit powder. Pagkatapos ay muli ko nga itong tinikman. Saktong-sakto yung lasa at laban na laban nga yung asim at nagpabili na nga rin ako kay daddy ng puto dahil ito nga ay masarap nga ditong ipares. May kanin din naman kami pero para sa akin ay mas masarap ngang ipares etong puto dito sa dinuguan. At malaya nga silang kumain kung ano nga yung gustuhin nilang kainin dahil meron ngang kanin pera nga dito sa puto. Naalaala ko rin dito sa dinuguan noong kadalagahan ko kapag nag-a-attend kami ng sayawan ay eto nga lagi yung ipinapaulam sa amin. At hindi nga yun purong karne at minsan nga ay may halo nga siyang papaya. At habang namamahinga naman kami dyan ay eto nga at bigla na nga lang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga bumbero. At kaya pala nakailang patay sindi yung kuryente dito sa amin ay dahil medyo malapit nga lang dito sa amin yung sunog. Simula dito sa amin ay bali pangalawang kanto nga lang siya, kaya naman dinig na dinig mo nga na magkabi-kabila nga ay meron ngang dumarating na mga bumbero. At kapag ganito nga na meron akong naririnig na mga bumbero ay talaga namang nanghihina nga ang aking tuhod. Dahil sa mga oras na yan ay alam na alam ko talaga na malapit lang dito sa amin yung sunog na yaan. At para naman makita ko nga kung saan banda ay eto nga at bumaba ako at pati na nga rin itong si Ate Mayan ay sumunod na nga rin dito. At eto nga at meron pa nga ditong isang marites. At kahit nga sa dami nga ng mga bumbero ay napakatagal pa nga rin patayin ng apoy at napakalakas nga ng sunog at meron ngang nagpuputukan. Sobrang lalakas ng mga putok na akala mo nga ay meron ngang mga pasabog doon sa pinaka-building. At eto talaga yung nakakatakot dito dahil ngayon nga ay sobrang init nga dito sa amin. Kaya naman basta makakarinig nga ako ng bumbero ay talaga namang sobrang tinakutan ko na nga. Dahil ngayong taon ay nakailang sunog na nga at pati na nga rin yung bawang namin ay nasunog din ng ilang beses. Noong mga nakaraan ay 2 beses ngang nagkaroon ng sunog sa Baseco. Kaya 2 beses din kaming nasunugan ng bawang. Kaya ang ending ay lugi nga ni. Pero wala kaming magawa dahil ganun talaga ang buhay. Sabi nga ay merong swerte at meron ding hindi sinuswerte. At sobrang awang-awa ko nga doon sa mga nasunugan at wala man lang nga daw silang naisalbang gamit. At dito ko na tinatapos ang aking mini vlog. Ingat at mahal ko kayo. Thank you for watching. Bye!